isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang live devotion pong ito ay nagmumula sa Door of Faith Church, Tubuan, Pila, Laguna. Under po ng aming pastor, Pastor Paul Jan Landa, sa Distrito 6, sa pangunguna po ng aming pastora, ni Pastora Cheryl Manansala. Yan. Tayo po'y umawit muna sa Panginoon. Hallelujah. Awitin po natin a pure heart. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, but one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Hallelujah. Papuri sa inyo, Panginoon. Patuloy nga po kaming dumudulog sa inyo, aming Diyos. Sa umagang ito, samahan nyo nga po kami sa aming pag-aaral sa inyong salita na aming gagawin, Panginoon. Kayo po yung manguna, kayo po yung kumilos, O Diyos. At patuloy nga po naming dalangin na sa aming pagsasama-sama ay kumilos po kayo. Dalangin po namin anuman pong mga salita na inyong ihahayag sa aming kalagitnaan ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Nawa po, Panginoon, banal na Espiritu, patuloy po kayo yung gumawa. Nananangan po kami sa inyong kakayanan, O Diyos, dahil wala po kaming kakayanan on our own. Tanging sa inyo nga lamang, Panginoon. Minsan pa po sa inyo po namin tinataas ang walang hanggang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Papuri po sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan sa aklat ng Epeso, Kapitulo 1, talata 3. Basahin ko po sa bawat isa. Sabi po dito, Ephesians 1, verse 3. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Hallelujah. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Actually, pag binasa nyo pa po yan hanggang sa mga susunod na talata, hanggang verse 14, mababasa nyo po na sinasabi na even yung power na bumuhay sa ating Panginoong Jesus ay ipinagkaloob na din dun sa mga nanampalataya sa Kanya. At habang pong pinagbubulay-bulayan ko po ito nung nakaraang Thursday, ay binigay po sa akin ng Panginoon, nagkaroon po ng isang katanungan sa aking kaisipan na meron na palang ibinigay ang Panginoon. Although alam na po natin yan kasi minsan nakakalimutan po natin ngunit ibinigay na ng Panginoon sa atin, sa ating mga mananampalataya na kanyang mga anak, ang lahat ng bagay na pwede nating magamit upang tayo ay makapagtagumpay sa
takbuhin ng ating pananampalataya. Ano, sabi nga po dito, pinagkalooban niya na tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. So, lahat daw po ay ibinigay na ng ating Diyos sa atin. Kaya nga po, lagi ko pong naaalala yung sinabi ng ating Pastor Paul Masaredo before, pag nagde-devotion siya, ano nga daw po yung hindi kasama dun sa lahat. So, isa pong katiyakan na tayo bilang lingkod ng Panginoon, pag tayo po ay nakipag-isa at sumunod sa Panginoon, talagang yung katiyakan ng tagumpay ay inilaan na ng Diyos para sa atin. Amen. So, nagkaroon po ako ng katanungan dahil meron palang, andun na pala lahat, ngunit bakit po dumarating yung pagkakataon na kahit meron na tayong lahat ng pagpapalang spiritual and even yung power na nagmumula sa Panginoon na bumuhay sa Kanya ay nasa sa atin ng bakit meron pa rin or kahit ako sa aking sarili dumadating yung panahon ng panghihina or yung pagbagsak. So, pag-aralan po natin yan. Sabi nga po dito sa aking sinulat doon po sa question, no, if God gives us all spiritual blessings and even the power which brought Christ to life, then why does many of us still fall to sin? Or even yung dumadating sa point na nanghihina, nanlulupaypay. Ano po? Painom po muna ng tubig. At pag-aralan po natin yung tatlong bagay na ibinigay po sa akin ng Panginoon. Although hindi po ito yung lahat, ngunit tackle po natin yung tatlong bagay na ito na mga bagay na nagiging hadlang daw po no, para sa atin, para po tayo ay makapagtagumpay sa ating lakarin or para hindi natin makuha or magamit yung sinasabi po ditong pagpapala na pinagkalooban tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. So, yan. Una po, isa sa mga nagiging hadlang sa mga lingkod ng Diyos ay una po ay unchanged mind or yung kaisipan na hindi pa natatransformed. So, alam naman po natin kasama po yan na kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon, isa sa mga pinapaayos ng Diyos sa atin ay yung ating kaisipan. Mababasa po natin yan sa Romans 12:2. Basahin ko po sa inyo. Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, yan daw po yung isa sa mga bagay na nagiging hadlang yung ang kaisipan na hindi pa nabago ng salita ng Panginoon or untransformed mind or unchanged mind. So, yung mindset ng isang tao na hindi pa nababago ng salita ng Diyos. So, ito daw po yung pag-aralan natin, mga sinyales na or mga signs ng pagiging unchanged pa yung kaisipan. Pag-aralan po natin yan tapos i-check po natin sa ating mga sarili baka ito po yung isa sa meron tayo na hindi tayo aware tapos kaya pala tayo ay nanghihina at bumabagsak pa rin. Po? Sabi po dito una ay resistance to growth and correction. So isa po yan kapag daw po ang kaisipan ng isang tao or isang nakakilala sa Panginoon ay hindi pa fully nababago ng salita ng Diyos, makikitaan daw po natin siya ng resistance sa paglago at sa pag-correct. Alam naman po natin na ang correction ay kaagipan ng growth. Kailangan po natin yung pagtanggap ng mga correction or rebukes nang sa gayon yung ating buhay pananampalataya ay lumago. So, kagaya nga po ng sinabi ng Panginoon, kailangan po nating ma-prune yung mga bagay na hindi nakakalago or mga bagay na nagiging hadlang para sa paglago, kailangan po natin yung ipatanggal sa Panginoon. So, sabi po dito, uncorrectable attitude. So, meron pa po ba tayo ng ganun na pag tayo po ay napagsasabihan, nakokorek, or nare-rebuke, ay parang ayaw po natin, or okay naman po yung nasasaktan dahil totoo naman po kahit ako masakit pong makakarinig ng rebukes or correction, ngunit dapat it leads us to i-check yung sarili, hindi it leads us na parang sasama ang loob dun sa nagsabi. Po? Dahil ang mga tunay na mananampalataya ng Panginoon, yan po ay handang magpatama sa Diyos. Amen po.
Amen. Sabi po pa dito, under po dun sa resistance to growth and correction, meron pong self-righteousness. Siya na lang ang tama. Siyempre, hindi nga yan magpapakorek. Ayaw magpakorek nga. Kaya ang nagiging ending, siya lang yung tama. Hindi na nakikinig sa iba. No? So, isa po yan. Kaya po siya sa atin po natin, mahirap po kasi na magkaroon ng self-righteousness. Ang magiging ending, hindi na po tayo magiging open para makinig kung ano pa po yung dapat nating isaayos sa ating buhay, sa ating pag-uugali bilang paglakad sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sabi pa po dito, yung spiritual entertainment over transformation. Mas ninanais daw po yung mga spiritual entertainment. Ano po yung mga spiritual entertainment? Yung mga events sa church, yung mga gawain sa church, yung mga worship sessions and fellowships. Magandang bagay po yun. Ngunit mas naisin po natin yung salita ng Panginoon na mag-transform sa atin. Amen po. Tapos sabi po dito, lack of desire for spiritual discipline. So makikitaan daw po din natin na yung isang mananampalataya ay hindi pa po nababago yung kaisipan, hindi pa po nagiging godly yung way of thinking kapag meron pong lack of desire for spiritual discipline. Ano pong ibig sabihin po nun? Kapag po yung isang tao ay hindi nagnanasa na maisaayos yung kanyang spiritual na paglakad sa Panginoon. Walang pagnanasa sa panalangin, walang pagnanasa sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, and even sa quiet time sa Lord, and even yun nga po yung pinag-aaralan natin, yung correction. Malaking bagay po kasi yan. Mahirap pong maglingkod sa Panginoon na parang hindi tayo nagpapakorek, lalo na po sa ating mga leaders, sa mga nakakakita sa atin. Lalo na kung kinokorek naman tayo at nire-rebuke with love. Kailangan po natin, ayan, sabi nga po sa Proverbs, open rebuke is better than secret love. Tama po? So, under po dun sa unchanged mind, makikitaan din daw po natin ng mga signs, yung tao na hindi pa bago yung kaisipan kapag daw po meron pa siyang worldly focus and behavior. So, meron siyang mga worldly na pinagtutuunan pa, and even yung worldly na behavior niya. So makikitaan daw po natin siya ng self-centeredness, may worldly values, neglecting spiritual practices, and compromise discernment. So kapag daw po may worldly focus and behavior ang isang tao, makikitaan natin siya ng self-centeredness. Siya lang yung sentro. Hindi po, alam po natin, 'di ba, ang Panginoon more on like serving others. Magiging ending siya daw po yung nasa gitna. Siya yung yung nararamdaman niya ang mas nangunguna. Sabi po dito, may worldly values pa siya. Tayo po ba ay nagiging may mga mundo pang kaisipan or may mga pananaw pa na makamundo? Neglecting spiritual practices. So kagaya po nung sinabi kanina, yung pananalangin, yung pagbabasa, yung devotion po natin sa Panginoon, yung quiet time, dahil ayan po yung mga bagay na hindi pwedeng mawala sa isang tunay na mananampalataya. Amen po. Dahil po bilang isang mananampalataya, yan po yung parang talagang pagkain natin, yan po talaga yung fuel natin para po tayo ay mas lumago pa at makalakad pa sa takbuhing ito. Sabi po dito, compromise discernment. So, makikitaan din daw po natin siya ng compromise discernment. Ano po yung ibig sabihin ng compromise discernment? Ang ibig sabihin po nun, yung kanyang discernment ay nakabase lang sa emosyon at observation. Hindi talaga nakabase sa salita ng Panginoon at sinasabi ng Diyos. So, pangatlo po, under pa rin po tayo dun sa unchanged mind, ay may relationship issues daw po. So, tayo po ba ay may relationship issues pa? So, sabi po dito, may strife and unforgiveness. So, isa po yan sa makikita natin na kapag ang isang tao ay hindi pa po nababago fully yung kanyang kaisipan, meron pong strife and unforgiveness, alitan at hindi pagpapatawad. Malinaw naman po sa bawat isa na sinasabi po sa salita ng Diyos na tayo po ay kailangang magpatawad. Ano man po yung dami ng kasalanan or gaano man po kabigat, kailangan po nating magpatawad dahil ayun po yung kalooban ng Diyos para sa atin. So, i-check po natin yung ating mga sarili. Baka mayroon pa po tayong mga bagay na kailangan talagang isuko sa Diyos. Kasi po,
Kung hindi po natin kayang magpatawad, pwede naman po tayong maging tapat sa Panginoon at humingi ng lakas sa Panginoon para makapagpatawad. Ano po? Sabi po dito, surrounding oneself with ear ticklers. So isa pa po yan, mas gusto daw po ng isang tao na hindi pa nababago yung kaisipan na ang mga nasa paligid niya ay yung mga ear ticklers. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga nagsasabi lang po sa kanya ng kung ano yung nais niyang gawin. Yung mga lagi lang po na naka suporta or parang hindi siya nire-rebuke, lagi lang po siyang sinasabihan ng oo nga, ikaw nga yung biktima, ganyan. So, mas maganda po kasi sa ating circle of friends or kung meron po tayong mga uh, kaibigang mananampalataya, mas maganda po na meron tayo na mas maaasahan na pwedeng magsabi po sa atin kapag may mali na po tayo. Amen po. Mas maganda po yun yung parang accountable sa atin. Na kahit masasaktan tayo ay talaga pong sasabihan tayo. Mas maganda po iyon. Tapos sabi po dito, lack of connection with God. So isa daw po yun. Siyempre, hindi ka nga masyadong nagpe-pray, hindi ka din po pala basa, matik po yan, hindi din po na-develop yung connection sa Panginoon. So, ayan po yung under dun sa unchanged mind. Sabi po naman, yung pangalawa naman po, no, na makikitaan na magiging na hadlang sa ating pananampalataya or hadlang para makalakad tayo ng matagumpay sa ating pananampalataya ay yung calloused heart o yung heart na nagmatigas na sa Panginoon. So, mababasa po natin yan sa Acts 28:27 and Ephesians 4:19. Basahin nyo na lang po at para po mabilis po tayo. So, ito daw po yung mga signs na yung isang mananampalataya, yung puso niya ay meron ng nagmamatigas na puso sa Panginoon or calloused na, makalyo na yung puso. So, una po ay lack of compassion to others. Ayan daw po yung kauna-unahang magiging sign. Wala ka nang masyadong nararamdaman para sa iba. Tanging yung sarili mo na lang yung nakikita mo. Pangalawa po ay resistance to spiritual truth and correction. Yan, kapag po yung ating puso ay patuloy nating pinagmatigas sa Panginoon, magkakaroon ka na ng resistance sa spiritual truth and correction. Napapakinggan mo naman, no, nasasabihan ka naman, kaso nagiging ending, hindi na nagkakaroon ng kapangyarihan sa iyong buhay. Parang na lang, pumapasok dito tapos lumalabas sa kabila. Hindi na siya talagang nag-create ng pagbabago sa ating mga buhay. So, pangatlo po ay resistance to God's word. So, unresponsive ka na din sa salita ng Panginoon kasi nga may resistance ka na eh. Ayaw mo na, ang naging ending, nasanay ka na. Parang wala na lang sa iyo. Tapos, inability to repent or change. So, magkakadikit po yan kasi totoo naman po na pag meron ka ng resistance sa spiritual truth and correction, eventually, hindi mo na makikita kung ano yung kailangan mong i-repent, kung ano yung mga bagay na kailangan mong baguhin. Kasi nga, matigas na yung puso mo, tumigas na. Hindi ka naman dating matigas, ngunit dahil ayaw po nating ipabago sa Panginoon or isuko sa Panginoon yung mga bagay na nagiging hadlang, unti-unti nagiging matigas yung ating mga puso. So, and under po nun is pride and stubbornness. Yan, makikitaan din daw po natin na meron na din daw pong pride. Matigas na ang ulo. So, nawa po wala po sa ating ganito. At kung meron man, tulungan po tayo ng Panginoon na mabago nang sa gayon makapaglakad po tayo sa Panginoon ng matagumpay. So, kasi alam naman po natin yan, malinaw naman po sa atin, yung pride po talaga ay hindi po kasama sa bunga ng banal na Espiritu. Wala po doon yun. Kaya po, lagi po tayong magpasiyasat sa Panginoon dahil nakakatakot po yung pride na yan. Kasi kapag po yan ay pumasok sa atin, magulat po kayo, hindi na po tayo makikinig talaga. Nagiging ending, ikaw na yung magaling, ikaw na lang po talaga yung parang sentro ng lahat. Sabi nga po dito, yung calloused heart daw po is often characterized by pride, unrepentant sin, spiritual blindness, and emotional insensitivity. So, kapag daw po meron na tayong calloused heart, kapag po yung ating puso ay unti-unti nang tumitigas sa salita ng Panginoon, yan daw po yun. May character na tayo ng pride, may unrepentant sin na, spiritual blindness, and emotional insensitivity. Bilisan ko na lang po, Sabi po dito sa huling puntos po, unsurrendered life.
So, isa po sa dahilan kung bakit po ang isang mananampalataya sa kabila ng lahat ng binigay ng Panginoon ay dumarating pa rin sa pagkakasala. Ang pangatlo pong dahilan nun ay yung buhay ay hindi palubusang suko sa Panginoon. Mababasa po natin yan sa Romans 12:1. Basahin nyo na lang po sa inyong mga tahanan. Hindi ko na po babasahin para po tayo ay mabilis. Sabi po dito, it means a person is still trying to be their own master, relying on their own understanding and will instead of submitting to God's will and direction. So isa po yan para po tayo ay ang isang mananampalataya ay hindi talaga makapagbunga or makapaglakad ng matagumpay sa kanyang pananampalataya kapag po ang buhay ay hindi pa fully suko sa Panginoon. At alam po natin yan, wala tayong patutunguhan sa paglilingkod kapag hindi po natin isinuko ang lahat sa Panginoon. Amen? Hindi po maaari nang susunod ka sa Panginoon pero part lang, Lord, ito lang yung kaya kong ibigay, tapos yung others akin na. Hindi po maaari iyon. Kailangan po nating ibigay ang ating lahat-lahat para sa ating Diyos. Kung paano niya ibinigay ang lahat-lahat sa atin. So, under po nito, ang makikita daw po nating ugali niya ay may refusal to submit. Yan, refusal to submit po, hindi po parang unable. Refusal, merong pag-refuse sa sarili, ayaw talagang mag-submit sa Panginoon. Na kapag alam niya naman, naririnig niya naman, nasasabi naman sa kanya kung ano yung dapat niyang gawin, ngunit siya mismo ay parang ayaw talaga. Ayaw magpasakop, ayaw bitawan kung ano yung pinapabitawan. So, tulungan po tayo ng Panginoon. Kung meron pa tayong ganito, ibitaw na po natin. Self-reliance, mas nagre-rely daw po sa kakayanan ng sarili kaysa sa Panginoon. Ayun po kasi yung mga bagay na kunyari may mga kailangan tayong gawin, ganyan, or mga problema, ang ginagawa ay nakarelay ka na sa sarili mo. Ginagawan mo na agad ng paraan kaysa maghintay sa Panginoon, kaysa umasa sa Diyos, mas ikaw na yung nauuna. So, pangatlo po, under po sa unsurrendered life is partial obedience. Yan po kagaya po nung sinabi ko kanina, hindi po maaari na ang pagsunod natin ay yung susunod lang tayo sa Panginoon kapag kung kailan lang natin gusto or sa part lang na magaan sa atin, ngunit sa ibang mga bagay ay ayaw na natin. Hindi po maaaring ganun. Sabi nga po nung mga napapakinggan kong preaching before, partial obedience is disobedience. Hindi pa rin siya pagsunod. Dahil ang nais ng Panginoon ay yung buong buo. At pang-apat po, loving the world more than God. So, iyan daw po yung makikita natin sa isang tao or sa isang mananampalataya na hindi pa suko ang buhay. Mas mahal niya pa yung mundo kaysa sa Panginoon. At sa paanong paraan? Makikita po natin yan kasi madali pong sabihin na mahal natin ang Panginoon, madali pong i-declare, ngunit sa buhay po natin, makikita natin kung sino talaga yung umiibig sa Diyos. Kung ang priority ba natin talaga ay ang Panginoon or ang priority pa natin ay ang ating mga sarili. Makita po natin yan in all aspect of our life, sa ating physical, sa oras pa nga lang po makikita na po natin kung sino yung inuuna natin. Even sa pinansyal, makikita po natin lahat yon. Kaya tulungan po tayo ng Panginoon na itong mga nabanggit na ito, nawa po ay wala sa atin. Ulitin ko lang po, yung una po ay unchanged mind, pangalawa po ay calloused heart, pangatlo po yung unsurrendered life. Ayan daw po yung tatlong bagay na nagiging hadlang para po tayo ay hindi makalakad or hindi natin makuha yung sinasabi nga pong lahat ng spiritual na pagpapalay, even yung kapangyarihan ng Panginoon na bumuhay sa Panginoong Hesus para po tayo ay maging matagumpay sa paglakad sa Panginoon. Kailangan po kasi nating isuko ang lahat ng ito. So, ang bagay lang naman po, babalik pa rin lang po natin. Gusto po nating maging matagumpay sa paglakad sa Panginoon. So, una, yung ating kaisipan, ipabago natin sa Panginoon. Pangalawa, yung ating mga kalos na puso ay wag na nating pagmatigasin. Talagang sumunod na tayo sa Panginoon. Kung nare-rebuke tayo ngayon, wag na tayo magdahilan.
talagang lumapit na tayo sa Panginoon at makinig na tayo. Tapos yung pangatlo po, sabi po 'di ba, yung hadlang is yung unsurrendered life. Ayaw nating magkaroon ng hadlang, edi surrender po natin sa Panginoon yung ating mga buhay. Hayaan pong natin yung kapangyarihan ng Diyos ang kumilos sa atin at baguhin yung ating mga buhay. Magkaroon talaga ng power sa ating mga buhay yung kanyang mga salita. Amen po. At yun nga po, kapag po nagawa po natin yun, at natanggal po natin yung tatlong hadlang na pinag-aralan po natin ngayon, at tiyak naman po yung ating katagumpayan dahil sabi nga po, lahat na binigay. Wala na tayo maidadahilan, hindi po natin pwedeng sabihin, Panginoon, kulang yung ganto kasi ganto. Hindi po talaga, kasi lahat ibinigay na ng Panginoon. Susunod na lang po tayo. Yun na lang po yung ating gagawin. Salamat po sa Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito sa aming napagsalu-saluhang inyong salita. Patuloy nga po naming dalangin na tulungan niyo po kami na una magpabago ng kaisipan. Hayaan namin ang inyong mga salita ay talagang mabago yung aming pananaw. At ganun din po kung nagmamatigas pa po kami, Panginoon, sa aming mga puso, may mga nais kayong ipabago, ipatanggal, or mga bagay na hindi po namin sinusunod, Panginoon, kayo po yung kumilos sa amin at tulungan niyo po kami na wag na po naming pagmatigasin pa yung aming mga puso sa inyo at maisuko po namin ng lubusan yung aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming tulungan ng sa gayon, O Diyos, magawa po namin yung nais ninyo at tulungan niyo po kaming maintindihan kung ano yung binigay ninyo sa amin, Panginoon, kasi tunay na sabi niyo nga, kaya po nasasabi sa inyong salita that we are more than conquerors, kasi nasa amin na talaga ang lahat. Kami na nga lang po yung nagiging hadlang, mga sarili na lang po namin yung nagiging hadlang para hindi kami makapagdagumpay. Kaya banal na Espiritu, tulungan niyo po kami, nagpapasiyasat po kami sa inyong harapan sa umagang ito, Panginoon. Ipakita niyo nga po sa amin kung ano pa yung dapat naming baguhin nang sa gayon, Panginoon, makakilos po kayo ng kung ano po yung nais ninyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy ko pong dinadalangin ng aming mga kapatid na nakikinig sa umagang ito, sa live devotion na ito. Patuloy niyo po silang samahan. Ano po yung mga gagawin nila, Panginoon, sa araw na ito. Sa inyo po ang papuri, Panginoon. Patuloy po naming binabalik sa inyo walang hanggang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po sa Panginoon.